Hello guys, I'm CJ Altonaga. I will be discussing today yung 1701Q second quarter ng ating mga 8% mixed income earners. So, sino yung mga mixed income earners? Yung mga may both salary, tsaka mga empleyado at nagsa-side hustle ng business. Ganyan. For newly registered sellers natin na between April 1 to June 30. So, ganyan siya. Again, disclaimer again tayo, no? Guide only to, not the actual filing. So, for mixed income earner to who choose 8%, sino-sino nga ba yung mixed income earner? Ano ko mamaya, i-discuss ko. So, yan. The topic is for non-VAT person. Kasi kapag non-VAT ka, pag 8% ka, non-VAT person ka din. Kasi kapag 8% is below 3M. Kapag more than 3M, matic VAT registered ka na. So, ito yung, bakit nga ba tayo gumagawa ng 1702Q, ay 1701Q? Kasi sa COR natin, or your certificate of registration natin, or your 2303 natin is, meron siyang ganito, 1701Q. So, kailangan natin siya. Sa mga BMBE, usually wala tong 1701Q kasi nga exempted sila. So, ayan. So, first quarter, So, dito nyo makikita, ayan, filing frequency, quarterly siya. So, quarterly natin siya ipapasa. Tapos, ang due date natin, dito siya makikita. So, makikita siya sa bandang dulo. So, ang first quarter, dapat nakapagpasa na noong May 15. Pero since nga, mga newly registered to, ang ano nila is kumbaga, nag-register sila ng January, February, or between January to March is nagpasa sila noong May 15. So, yung second quarter, on or before August 15, ano ba yung second quarter? Ang ating April, May, June. So, ang deadline niya is August 15 pa naman. So, more likely, meron pa tayong mga ilang days, no, to file. Then, yung third quarter natin is on or before November 15. So, ang third quarter natin ay July, August, September. So, magtataka kayo, wala yung August, September, October, November, December. So, kasama na siya sa annual natin. So, ayan. So, sino-sino nga ba yung mixed income earners? So, mixed income earners, yung mga individual earning income, nag-earn sila ng income from both the compensation, ibig sabihin ito yung salary mo as an employee, and yung self employment or yung business or practice natin ng profession. So, meron kang dalawang income. Both kasi siya, both. So, compensation, which is the salary, and the self-employment or yung business natin. So, kung ako, nagpapasok ako as employee, tapos may business pa ako as Shopee seller, tawag sa akin is mixed income earners. So, si mixed income earners, ayan, individuals earning both compensation or mixed income earners, pwede tayong pumili. Yung compensation income natin shall be subjected to graduated income tax rate. Yung compensation income, 'di ba nga dalawang income natin. Yung compensation o your salary natin, subject na talaga siya sa graduated. Tapos yung income natin from business or practice of profession shall be subjected to either the graduated income tax or the 8%, whichever you choose. So, dito sa na to, 8% ang pinipili natin. So, ang sabi, 8% siya, tax rate based on gross sales or receipt and other. So, gross tayo. So, gross sales and receipts lang kailangan natin and other non-operating income. So, hindi na natin papansinin yung mga expenses kasi ang kailangan lang naman natin is yung gross sales and receipts. So, okay. So, sabi dito sa Revenue Regulation -3/2024 is, ano nga ba yung sinasabi nilang gross sales? So, gross sales is yung accrual basis of recognizing sales for both sales of goods and services. So, wala na siyang pake kung na-receive mo na yung cash or hindi pa. So, accrual tayo. Gano'n kasi yung
kung baga ang accrual is accrual basis is walang pake kung naka-receive ka na ng cash or hindi. So, cash basis, dapat naka-receive ka na ng cash. Ganun siya. So, ayan. So, dito kasi sa ating 1701Q, is dito tayo mag-fill up sa 8% natin. So, ang sales natin, sales receipts is net. Ang nakalagay naman dyan is net of sales, returns, allowances, and discounts. So, pwede nating i-minus yung mga discounts na binibigay natin sa client, yung mga sales returns, yung mga returns natin, refunds. So, pwede natin siyang i-less dun sa ating sales. At pwede natin siyang i-report na as gross sales sa ating 8% tax rate. So, una natin gagawin, export and summarize natin yung report from Shopee. So, paano natin siya export and summarize? Ito lang siya. Kayo nang bahalang manood dyan. So, 18 minutes siya kasi may mga pivot yan, ganyan. So, paano siya yan? So, dyan, iscan nyo na lang to kung gusto nyo panoorin yung video. Kasi parang ginawa ko yun para hindi na lahatan. So, parang ganito siya. Nung na-summarize na siya, ganyan. So, tinatanggal ko yung mga failed delivery. Yan, tinatanggal ko yung amount niya. Kasi, hindi na siya sales. So, na-return nga siya sa atin kasi nga failed delivery. So, ayan, nagbe-base ako sa ating ship time kasi nga sabi dun sa batas na upon transfer ng merchandise, meron na tayong sales. So, upon ship time natin, magbibigay na tayo ng invoice. Ganun siya. So, ganun lang. So, pagka na-add mo na lahat, yan, kunyari, ito na yung na-add mo. Kunyari, ang registered ka na April 15. So, from April 15, from April 15 to 30, ito yung mga product subtotal mo or yun na total mo na benta. Tapos, kunyari, may mga sales discounts ka, voucher, pwede yan, i-less, hanggang sa ano ka ng net sales. So, ganyan. 36 minus 50 equals to 3575. Tapos, nung May 31, kunyari, meron kang 10.5, less mo yung 100, is, yan. Ganun siya. Then, ito yung net sales na kailangan nating i-report sa ating 1701Q. O, sample, nag-register ka ng June. Ang COR mo is June 20. So, ano yung re-report mo na sales? Ibig sabihin, ang report mo na sales is, ang required ka lang na i-report ng sales is June 20 to 30. Okay? Hindi na tayo magkamali doon, ha? Okay, wala naman. Tatanong ulit. So, yun. So, matatanggal itong dalawa. Kung sakaling ito, matatanggal itong dalawa. Tapos, magiging June 20 na lang to. Yan. Okay. So, tapos, download mo and install yung EBAR forms offline. So, dito tayo magpapasa ng ating online forms. Dito tayo, para hindi na tayo pupunta sa ating mga RDO. So, how to naggawa ulit ako ng video nito, separate video kasi para hindi na tayo tuloy-tuloy na para hindi na tayo magpaulit-ulit na how to download, install, and EBAR form. So, ayan, naggawa ako ng video to. So, post nyo na lang, tapos iscan nyo to para mapunta kayo doon. Okay. So, ganito siya. Ganun yung mangyari sa kanya. So, dapat lagi mo tong tatandaan na ito ba yung latest version nung EBAR forms. Okay. Tapos, ang gagawin lang natin, sulat mo lang dyan yung TIN mo, ganyan. Tapos, magdediretso naman yan siya. Ayan. Tapos, ang pipiliin natin ay 1701Q V 2018. Okay? Ang pipiliin natin ay 1701Q V 2018. Kasi may mga dyan na hindi naka V 2018. So, 2018 yung kukunin natin. Tapos, i-click mo lang tong fill up. Pagka-click mo yan, pupunta ka dito. So, mixed income earner tayo. So, kung mixed income earner, ang lalagay mo lang dyan is ito, 2024, second quarter, amended return. No, kasi hindi naman tayo, ito yung first time natin gagawa. So, pero kung may mali sa una nyong pinasa, pwede nyo siyang yes. Pero kung wala naman, no.
So, ayan, single proprietor. Tapos, dito is mixed income 8%. So, tsaka ko na ay discuss yung mga graduated. So, mixed income tayo muna ng 8%. Ang ano lang dito sa 8% is kapag 8% ka, nagbablock ka. Hindi mo pag mixed income earner ka at nag 8% ka, hindi mo makukuha yung 250 kasi matic sa salary siya napupunta. So, ganun siya, no? So, ayan, ilalagay mo lang yung ibang details dyan such as date of birth, email address, the citizenship. Tapos yan, magmamatic naman yan. So, ganyan lang siya. So, ganito yung ano natin, no? Sorry, biglang... So, ito yung kanina, sa April 15 tayo nag-start. So, 24,000 ang ating net sales. So, net sales lang ang kailangan natin for 8%. So, ito lang siya. Nilagay mo lang yan dyan. 8%. Yan lang. Tapos, kung meron kang other non-operating, sige, go. Tapos, ayan na. Tapos, ito, hindi mo siya malalagyan. Wala. Kahit anong gawin mo, hindi siya malalagyan dyan. Yan. Magiging 250, etong 250 kasi magiging gray out siya. Hindi, tinan mo ito, white. White yung area niya, white yung area, white yung area. Kasi pwede mo siyang ilagyan. Dito kasi, hindi mo siya malalagyan kasi nga, bawal sa mixed income earner na maglagay ng allowable deduction na 250. Okay. So, ayan, sa 24,176 ay ang tax natin is 8% neto is 1934. So, ganyan. Kung 1934, magbabayad ka lang ng 1934, click mo lang ng validate muna. Tapos, kung merong kamali or may hindi ka pa nalagyan, hindi yan magva-validate. So, lalagyan mo muna kung ano yung mga kailangan, tsaka hanggang sa mag-validate. Tapos, pag nag-validate na, isa-submit, final copy mo lang siya. Tapos, next ka lang ng next hanggang sa matapos yung masubmit mo na lang successfully at magkaroon ka ng email na ganito. So, kapag nakapag-email ka na niyan, okay ka na. So, pwede ka na, pag nag-email na sa'yo, pwede ka na magbayad sa ating mga e-payment channels. So, ang e-payment channels natin, pwede siya sa Maya. So, pupunta ka lang sa bills, tapos government, ganyan. So, meron yata ako sa 2551Q ko na na tutorial din ng pagbabayad. Pero pwede rin naman na over the counter. Basta i-ano nyo lang na kung nag-accept sila ng for your RDO. Ganun siya. So, reminder tayo, file and pay 1701Q, second quarter on time or on sorry, mali yung on time or on or before on time or on or before August 15, 2024. So, ayun lang. Thank you. Kung natulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe. And please watch the ads kung meron man. Thank you and salamat. Our YouTube channel is Outlaws F Travel. Thank you. God bless.